Okay? So, ayan, mga kababayan. Pero, eto meron pa ako ipaparinig sa inyo. Ano nga ba talaga yung naging dahilan or ano nga ba, mga kababayan, ang tunay na nasa likod po ng pagtakbo ni VP Sara Duterte? Bigyan ko lang kayo ng pakinggan lang din natin yung mga pahayag ng isang mga ng mga sabihin natin po ay mga analyst hinggil sa bagay na to. Bakit nga pinadali? Para masabi natin sa inyo, kasi hindi ito vlogger, hindi rin ito mga kababayan kagaya po natin na nagko-commentary. Itong mga to ay talagang mga analyst. Alam nila kung ano yung kalakaran po pagdating po sa politika. Usap natin via Zoom ang political scientist at President and CEO ng WR Numero na si Cleve Arguelles. Magandang hapon, Cleve. Hello! Magandang hapon, Sandro at Maan. Sa tingin mo ba itong naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya'y Pangulo pa na hindi nga para sa babae ang panguluhan ng ating bansa at hindi tatakbo yung kanyang anak? Ito ba'y paano titignan to? Pagsalungat sa kagustuhan ng kanyang ama dahil nga doon sa kanyang naging pahayag sa kanina. Sa pananaw ng kanyang ama, Yun na nga, bumabalik din sa kanila yung mga nasabi na nila nung dati dahil sa kagustuhan nilang idiskaril yung kampanya ng mga ibang mga kandidato. Bumabalik ngayon na ganyan yung pagtingin nila sa isang babaeng maaring maging pinuno ng bansa. So ngayon, dapat ding magiging tanong siguro yan kay VP Sara ngayong nagdeklara siya ng candidacy niya, 'di ba, na suportado kaya ito ng kanyang tatay ng dating presidente na nasa Hague ngayon kasi alam din natin sa kanilang personal history ng kanilang pamilya, ano din yan meron ding mga pagdududa, 'di ba, si President Duterte kung fit ba si Inday Sara talaga na magpangulo ng bansa. So yung mga ganyang klaseng konsiderasyon, babalik at babalik yan kasi ito nauna na nga nagdeklara na nga si VP Sara. President Cleve. President, kasi President CEO siya ng WR. So President Cleve, kinagulat ba ng marami yung anunsyo? Napaaga? Anong nakita mong political strategy dito sa pag-anunsyong ito? Siguro hindi nakakagulat na nagdeklara yung VP na siya itatakbo. Parang alam na ito ng marami. Kaya nga din na parang nagkaroon ng hiwalayan yung unity, hindi ba? Dahil din sa mga pampolitikang ambisyon ng ikalawang Pangulo. So ito na nga yun, nandito na nga tayo. Pero siguro yung nakakapagtaka ay yung napakaaga na inanunsyo. May pagtataka dyan kasi nga, kung titignan natin yung mga nakarang eleksyon sa ating bansa, yung mga unang nagdedeklara, yung mga llamado sa umpisa, mga ganitong panahon, mga 2 taon bago pa yung eleksyon. Medyo hindi sila sinuswerte pagdating ng araw ng eleksyon. Sila ay mag-end up na mas matatalo nung mismo sa eleksyon na. Halimbawa si Vice President Jojo Binay noong 2016. Parang ganyan yung sitwasyon ngayon ni VP Sara. Popular naman bilang ikalawang Pangulo, may mga supporters, nagdeklara, pero pagdating ng eleksyon, mula nung number 1 ka sa survey, pagdating ng eleksyon, pang-4 ka na, di ba? So maaaring yan yung maging disadvantage din nung maagang pagdeklara ni VP Sara. Tsaka di ba sabi nga, wag maaga dahil babakbakan ka ng kabi-kabilang kampo. Kumbaga, maraming babakbak sa'yo dahil ikaw yung naunang nag-announce ng candidacy. Diba? President Cleve. Siyempre, siya yung pagpipiestahan ngayon ng mga iba't ibang mga political camps. And hindi naman siya madaling hindi naman madali na i-defend yung kanyang sarili. Kasi napakadami ding mga nakabinbin pang mga usapin tungkol kay Inday Sara, di ba? Nandyan pa yung confidential funds. Hindi pa din naman yan na nasasagot ng maayos kung saan talaga nakarating yung confidential at intelligence funds. Yan na nga din yung laman ng impeachment. At kung paano din siya nakikitungo doon sa, halimbawa, doon sa mga hearings ng kamara ng nakaraang taon. Lahat yan babalik at ibabato sa kanya ngayon. At napakahirap ding i-defend yung sarili niya kasi marami sa mga observers, kagaya ko, nakikita namin na medyo unreasonable din yung mga posisyon na tinitik ni VP Sara sa mga usapin na yan. Matagal niya nang sinasabi na political attacks lang ito nga mga impeachment complaint sa kanya. So ngayon, lalo niyang magagamit yung ganong rason dahil nga tatakbo siya. Dahil halimbawa, political lang yan because tatakbo ako. Mukhang ito nga yung strategiya na pinapalabas ngayon dahil nga nagdeklara na siya na lahat ng mga
magiging mga inisyatiba para kumuha ng pananagutan, ng accountability laban sa kanyang panunungkulan ngayon bilang Vice President, lahat na lang ito ay magiging mauuwing pamumulitika, di ba? Maaring yon yung konsiderasyon kung bakit nagdeklara ng maaga na parang itong impeachment, kasi yan yung talagang papasungin niya, susuungin niya, gagawin niya na lang ito na i-dismiss niya yung lahat ng ebidensya, i-dismiss niya lahat ng mga testimonya bilang pamumulitika. Kaya hamon yun dun sa mga taga-kongreso din natin, no, na hindi dapat sila magpadala dun sa estratehiya ng VP kung ito man talaga yung strategy at manatili na harapin yung kanilang tungkulin na gamitin yung ebidensya bilang batayan doon sa magiging pagdinig tungkol doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Uy, ngayon may lumulutang ngayon sa kamera mga ka-GP Natics, no? Dahil nga po nagdeklara si VP Sara Duterte, ayon dito kay Egay Erice, ay may mga usap-usapin na ngayon na kung saan po sinasabi na natatakot daw yung mga kongresista laban dito kay VP Sara Duterte. Kaya nga po, hindi pa raw sila ngayon sigurado kung makakuha sila ng 106 na boto para i-impeach si Sara Duterte, para madala yung para matransmit yung article of impeachment sa Senado. Sa makatuwid mga kababayan, mukhang nagkakatotoo na yung mga analysis ng nakaraan ni Enzo Recto, natin, ni Attorney Claire Castro, na talagang may gumagapang, meron talagang nagtatrabaho doon. At isa na nga to sa mga pamamaraan nila para manakot. Ito ay isang pamamaraan ng pang-hostage, ng pang-blackmail, mga kababayan, para ipakita na na malakas pa rin ang mga Duterte. Lalong-lalo na itong si Sara, mga ka-GP Natics. Sana nga, tama yung mga analyst na yung maaga na nagdideklara, maging katulad ni Jejo Marbinay. Hudyat na rin ba to, Cleve, na kumbaga yung kailangan pumosisyon na din, yung mga kaalyado, at least alam na nila yung desisyon, no, ng kanilang kaalyado, at sa kabilang banda naman, yung pagbuo na, no, ng United Front para sa, kumbaga, natatapat kay VP Sara. Para nga sa akin, Maan, yung pagdedeklara din ngayon ni VP Sara ng maaga, sa pagtingin ko, talagang para yan sa kanyang mga taga... Okay. May sasagutin lang ako dito kay Jessem Manansala. Sir GP, sa akin lang, okay, maging VP muna si PBBM kasi may posibilidad na mabalik ulit siya sa pagka-presidente. Hindi kasi natin masasabi, baka biglang magkasakit, bigla na lang magbitaw ang presidente. Diba? Okay. Nagets ko na, mga kababayan. So, through rule of succession, ang sinasabi ninyo. Okay? Pero kasi kung yung constitution lang ang titingnan natin, ang isang dati nang nagpresidente ay bawal nang tumakbo ulit bilang presidente. Pero ibang usapan kapag ang naging sitwasyon ay namatay yung presidente. Tapos ang papalit yung vice president. Pwede, mga kababayan. Kaya lang, kapag halimbawa nagpresidente si VP Sara, vice president si BBM, ang mangyayari kasi niyan, kapag may nangyari, namatay, kunwari si Sara, sinong pag-iisipan ng hindi maganda? Si BBM. So, pangit yan. Yan yung pinaka-worst last resort, di ba? Last resort. Na suporta at para din sa kanilang mga sariling mga kaalyado sa politika na nagpapaalala si VP Sara na bagamat, 'di ba, may kinakaharapang mga kasi marami sa mga key allies nila, mga senador, 'di ba, Senators Bato de la Rosa, Senator Bongo, mukhang kakaharapin din nila yung yung pagdinig sa ICC kasi napangalanan na din sila bilang mga co-perpetrators, tapos may impeachment, tapos yung ilan pa sa mga alyado nilang minority senators din ay laman ng Blue Ribbon Committee report na maaaring i-recommend na sampahan ng kaso dahil sa kanilang involvement doon sa mga maanumalyang flood control projects. So I think parang ang message ni VP Sara ay talagang medyo damage control din na ipadala muna yung mensahe na mukhang nagpapanik ang kanyang mga kaalyado, kailangan niyang pakalmahin. Kaya ito, idineklara Okay. siya sa 2028 para kahit papaano, makapagparamdam naman siya na may direksyon pa din yung pagiging alyado sa mga kasama nila. Okay, tama. Para hindi mawalan ng tawag dito, para hindi mawalan ng loob yung kanyang mga kaalyado dahil nakita naman natin panic mode na talaga, kaliwat kanan, yung mga atake sa kanila ngayon, yung mga kaalyado nila, lalong-lalo na pagdating po sa Senado, nauubos na. 'Di ba yung si Bato, Bongo, kasunod na Joel Villanueva,
Jingo Estrada, Escudero, at marami pang iba. Kaya, kung yun man yung mensahe niya doon sa kanyang mga kasama sa politika, syempre, yung mga hindi niya kaalyado, yung mga laban kay VP Sara, talagang dapat mapag-isipan nila, isa itong malaking oportunidad dahil maaga pa naman, 2 taon pa, na magsama-sama. Kung tingin nila, mas makakabuti sa bansa na hindi makabalik, halimbawa, ang mga Duterte sa Malacanang, di ba? Kung yan ay mas makakabuti sa ating bansa, di dapat lang talaga na magkaisa. Meron ding lumalabas na possible daw na maging estratehiya ng pangalawang pangulo ay mag-resign sa gitna nga nitong umaarangkadang impeachment complaint laban sa kanya. So kapag ganito ba ang nangyari, Cliff, ano yung posibleng Tita, wait lang. Nakita ko to, may nakita akong ganito na nag-live, Tita Josephine. Pwede rin fabing technique, fabing or is it fowing? Fabing technique nila yan. Biglang aayaw yung, pwede. Ano ba to? Pwede? Or pwedeng technique nila yan. Biglang aayaw yung mananalong presidente. Ako naman, Tita Josephine, alam mo, medyo malabo yan eh. Medyo malabo yan. Presidente ka, tapos biglang aayaw ka? Magre-resign ka? Wala pa sa history natin na presidente biglang aayaw sa pwesto. 'Di ba? Meron yung sa mayor, si Digong, tapos yung anak niya, mga kababayan, to secure the spot. Pero yung pagiging presidente, ikaw na yung yung sabihin natin highest leader of the land, tapos ipapamigay mo lang sa iba. Kasi may nakita ko nag-vlog niyan, actually, okay din. Kaya lang medyo malayo sa katotohanan kasi nga mga ka-GBnatics, parang sa akin, grabe naman tong Marites na to. Kasi kahit sinong presidente, hindi ka bababa sa pwesto, mga kababayan, kasi everybody is nag-wish na sila po ay maging presidente. Ang lahat ay naghahangad na maging presidente. 'Di ba? Lalong-lalo na sa mga ganid na politiko, tapos lang nila, nanalo na sila, tapos ibibigay nila yung pagiging presidente. Hindi yun. Medyo malayo po sa katotohanan yun. senaryo? Hindi na ba siya sakop nung impeachment diyan na nakasampa sa Kamara? Ako tingin ko kung gagawin niya ni VP Sara na kumbaga prematurely ay magre-resign siya para lamang mapigilan yung impeachment. I think dapat ipagpatuloy pa din yung impeachment kasi remember bilang provision sa ating saligang batas, maaari kasing kapag dumulo ang impeachment sa impeachment trial at siya ay nahatulan na guilty, convicted, maaari ang ipataw na punishment ay perpetual disqualification sa public office, panghabang buhay na disqualified ka na, hindi ka na makakatakbo pa sa public office. At ipinapataw yon dahil talagang naging malaki yung iyong paglabag sa saligang batas at pagtalikod doon sa iyong katungkulan. Pero palagay ko dito, if that is going to happen, mga kababayan, yung resignation na gagawin ni Sara Duterte is in the middle. Halimbawa, na-transmit na yung article of impeachment sa Senado, nagkaroon na ng trial. 'Di ba? Tapos ang tinatakbo ng trial, nakita na nila natalo sila. 'Di ba? Tawag dito na predetermine na something like that. Nakita na nila na teka, matatalo tayo dito. And that should be the time na I believe Sara Duterte will resign, mga kababayan. Hindi niya napapatapusin yung impeachment trial. Because the consequences na matapos ang impeachment trial, baka mamaya yung finality noon ay magkaroon ng perpetual disqualification to hold the public office. Which, mga kababayan, may local and national, hindi na siya pwedeng humawak. 'Di ba? So, yung pangarap niya maging presidente, hindi na mangyayari. Or kahit pagtakbo ay hindi na mangyayari. Kahit mayor, kahit kapitan, hindi na siya pwedeng tumakbo. So, ang tingin ko, yun yung plano nila. 'Di ba? Step by step, yung pag-pronounce niya, pag-announce na siya ay tatakbo, yan ay para takutin yung mga kongresista. Okay? So, pag hindi nakalusot doon, hindi natakot yung mga kongresista, pupunta na naman sa next stage. Pagkatapos doon, next stage na naman. Pag napunta sa Senado, yung sinabi ko kanina, ang gagawin na nila. Last resort na yan, yung pagre-resign, mga kababayan. Pero titingnan muna nila yan kung ano ang magiging takbo ng nasabing pagdinig or trial dyan sa Senado. Pero as much as possible,
ang gagawin ng mga Duterte allies, Duterte camp, ay talagang pipigilan nila na makaabot sa Senado yung article of impeachment. ulan. So dapat hindi hayaan ng Kongreso, ng Kamara, ng Senado, kung makaabot man no, sa Senado yung impeachment trial, dapat hindi nila hayaan na kapag nag-resign lang, pwede nang hindi na magpapatuloy. Kasi magiging precedent Guys, mali pa rin yung yung ano nyo dito, yung pagkaunawa nyo dito. Na kung hindi ma-impeach si Sara Duterte, ay meron pa namang ombudsman. Mali po yan. Mga kababayan, she is an impeachable official. So therefore, an impeachable official can yung mga kinaso sa kanya can only prosper or progress, mga kababayan, kapag siya po ay na-impeach. Otherwise, matutulog lang yan, guys. Matutulog lang yan. Kahit nandyan pa yan si Ombudsman na Boying Rimulya, walang mangyayari dyan. Kaya kailangan ma-impeach muna. Para dire-diretso. Hindi natin magagawa na si Sara Duterte ay makasuhan, magpo-prosper, matutuloy sa makukulong. Wala, hanggang kaso lang yan, tapos matutulog. Ganun yun. na pwede mo palang takasan yung accountability, pwede mo palang takasan yung mismong saligang batas natin, basta lang magre-resign ka na. Hindi dapat maging ganun yung makasanayan, no? Dapat ang makasanayan. Baka iba yung sinasabi ni Jenny Ramos. Baka nandyan si Boying Rimulya kapag nag-resign. Yun ang tama. Yan ang tamang pag-iisip. Hindi pa rin magiging lusot si VP Sara Duterte kapag nag-resign siya, kasi pag nag-resign siya, hindi na siya impeachable official. 'Di ba? Kasi hindi na siya vice president. So therefore, yan na yung pagkakataon naman na yung mga criminal charges laban sa kanya na nakafile sa ombudsman, before the office of the ombudsman, ay magpo-prosper na. Gagalaw na yon. Nag-gets na kita, Ma'am Jenny Ramos. Yun, di ba? So kahit mag-resign siya in the middle of the impeachment trial, mga kababayan, ligtas siya sa perpetual disqualification, pero hindi siya ligtas sa mga criminal charges. Gets? Na yan ay para sa ating mga matataas na opisyales, Sara man, o iba pang mga matataas na opisyales, kailangan nararamdaman nila lagi na galangin ng saligang batas sa kanilang panunungkulan dahil maaari silang dumaan. Yan ang downside. Yan ang downside. Kasi kung gumalaw, nag-prosper na, kunwari lang, nag-resign siya in the middle of the impeachment trial. Tapos, mga kababayan, dahil nag-resign na siya, hindi na siya impeachable official, hindi na siya vice president. Magpo-prosper ngayon yung mga criminal charges. Sa tagal po ng mga kaso sa Pilipinas, she can still run sa pagka-presidente. Paano? Etong downside, paano kung mauna siya maging presidente bago po, mga kababayan, magkaroon ng final and executory yung kanyang mga criminal charges? Paano yun? Diba? Medyo mahirap yun, mga ka-GP Natics. Baka, o kaya, nung time na yun, dahil nga po, nakabinbin pa yung mga kaso, sasabihin, oy, may immunity ako from suit, patay na naman tayo. Yun ang downside. Diba? Sa proseso ng impeachment. Kasi nga sa dulo-dulo ng impeachment trial, no? Kung katigan nga ito, ay posibleng mahatulan siya ng permanent, diba? Disqualification from holding a public... Hindi. Pag nag-resign siya, hindi na matutuloy yung trial. Okay? Or pwede nilang ituloy yung trial, mga ka-GP Natics. Kaya lang, does it make sense na itutuloy mo pa yung trial? Sino ang i-impeach mo? Nag-resign na yung gusto mong ipa-impeach. Diba? So parang feeling ko, titigil na yun kasi yung gusto mong ipa-impeach, wala na eh. Nag-resign na. Diba, mga kababayan? Tama ba ako? Alam ko may stop na rin yun. Titigil na rin nila. office. So, yung sinasabi niyang tatakbo siya, ay hindi na niya magagawa. Pero, ang isang Cleve, di ba, pag naging civilian na ang vice presidente, wala na siyang immunity from suit. So, anuman ay maaari siyang sampahan, no, ng kaso o reklamo ng Justice Department.
Oo, isa pa yan, no? Pero dapat hindi na din tayo ako tingin ko dapat hindi na tayo umabot pa doon sa antayin pa natin siyang mawala bilang vice presidente o sa mga susunod na araw. Tandaan natin na actually ano na eh, 'di ba? Delayed na itong hustisya na ito, delayed na yung accountability kasi last year pa lang matibay naman na yung mga ebidensya na merong hindi tamang paggamit doon sa confidential at intelligence funds Correct. at iba pang mga pera sa Department of Education. Na ako bilang guro talagang malapit sa puso ko na kumakaharap tayo ng learning crisis ang daming kakulangan 'di ba sa classroom, sa mga ibang pasilidad, samantalang yun pala may iba pang nakinabang sa budget ng kagawaran ng edukasyon. So dapat hindi lang 'di ba hindi lang naituloy ang impeachment dahil sa desisyon ng Supreme Court, dahil din tinulugan ni dating Senate President Chis Escudero na pinagdipatihan pa natin anong ibig sabihin ng forthwith. Ang ibig sabihin lang naman ay agad-agad. So justice delayed, justice denied na to eh. Dapat din na siguro antayin pa ng Kamara, ng Senado na mag-resign pa, paabutin pa ng 2028. Inaantay na, no? Sa survey ng WR numero, malinaw naman na para sa ating mga kababayan, for the majority ng mga Filipinos, gusto nilang maging batayan ng Kongreso ang ebidensya sa usapin ng impeachment ni VP Sara. At hindi lang, no? At hindi lang sa kaso nga Tama, Ma'am Jenny Ramos, tama. ni VP Sara dahil yung kanyang ama, no, ay humaharap din sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sa darating na linggo, Cleve, nga ay mag-uumpisa na, no? Arangkada na yung confirmation of charges hearing. So anong epekto nito sa kanya, no? Yung doble-doble ang kinakaharap niya sa yun nga lalo't nag-anunsyo ng pagtakbo ang pangalawang pangulo. Okay. Ako na lang siguro sasagot dyan, mga kababayan, no? Hindi, hindi ko pa naririnig yung, yung sagot dito ng isang analyst. Pero ako, alam ko naman yung mga Duterte, gagamitin pa rin nila yan na naman, sasabihin nila, kapag binasahan na ng confirmation of charges si Pangulong dating Pangulong Duterte, sasabihin na naman nila, this is part of politics. Ito na naman ay pamumulitika dahil nga si Sara Duterte ay tatakbo. Ganun na naman na sasabihin ng mga yan. Wala namang iba mga kababayan, kasi malakas akong kandidato kaya kailangan patigilin nila kami. Ito na nga marahil yung pinakadahilan kung bakit kinailangan niya na nga na magdeklara ng ganitong kaaga. Kasi hindi naman to usual na ginagawa sa politika sa ating bansa. Pero dahil nako-corner na sila, 'di ba? Makita mo 'yan na nagpapatuloy na at umaandar na yung pagdinig doon sa International Criminal Court. Despite na napakadami nilang attempts na pigilan 'yan, ang dami nilang mga apela, pero hindi umubra yung mga apela na 'yon, kaya lumalabas ay hinahabol na sila ng hustisya sa loob man ng bansa o sa labas. Kaya kailangan na siguro ito na-corner na si VP Sara, kailangan nilang magdeklara ngayon pa lang kahit ganito na kaaga. Mali. Yan ay talaga mga estratehiya. Pero maganda yung tanong dito ni Ma'am Marisa Sunukawa. May tanong po ako, kung makukulong ba si Sara sa ICC, makakatakbo pa rin ba si Sara for president? Mga kababayan, alam niyo ang sagot dyan? Ay pwede. Pwede pa rin kasi si Sara Duterte ay nananatili po na Pilipino. Nananatili po na ang kanyang karapatan para tumakbo at iboto ay hindi pa rin naman naaalis. Bakit kanyo, mga ka-GPnatics? Pero ibang usapan na kapag nakulong siya sa ICC at matagal na siya doon at hindi na makakalabas, mga ka-GPnatics, at nakabakante niya yung pwesto, magkakaroon na yan ng tinatawag na kapag incapacitated ng isang opisyal, kagaya ni Digong, mga kababayan, kailangan na siyang palitan through rule of succession. Okay? Or hindi ko alam kung babakantihin ba nila yon or yung Senate President aakyat. Hindi ko kabisado. Pero ang sure ako sa tanong mo, kung makakatakbo pa rin ba siya bilang presidente, pwede. Dahil sabi ko nga, wala naman kaso dito, walang finality ang kaso ni Sara Duterte dito sa Pilipinas kasi ibang kaso yan kaso yan sa ICC, hindi yan kaso sa Pilipinas. Yung kaso sa Pilipinas, kailangan magkaroon ka ng final and executory na ikaw ay convicted, 'di ba? Para maalis, mga kababayan, yung karapatan na bumoto at iboto. So pag ganon, matik na yon, mga ka-GPnatics. Kagaya dito kay Robin Padilla dati, meron siyang criminal charges. Nawala yung kanyang kakayahan or karapatan na iboto at iboto. GP, bakit siya nakabalik? Kasi binigyan siya ng pardon, mga kababayan, nung una ni Pinoy. Tapos sumunod, presidential pardon, complete immunity, mga kababayan, complete
pardon nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaya nakabalik at ayun na, nakatakbo pa bilang senador. So sana po nasagot ko yung tanong ninyo. Okay? GP, nagsalita na si Trillanes na hindi daw malalabasan si Sara ng warrant sa ICC kasi wala daw sapat na ebidensya. Gayon pa man, okay, Jennifer Ramirez, okay lang yon kasi tanong lang naman ni Ma'am yun sa akin kung madadampot si Sara at nakakulong na sa ICC, pwede ba daw ba siyang tumakbo? Pwede pa rin. Tandaan po natin, ang basis niyan, kapag kayo po ay wala naman pong hindi pa naging final and executory, hindi ka pa guilty sa mga kaso, okay? Sa mga kaso talaga na mabibigat, mga kababayan. At hindi na alis yung karapatan mo na bumoto at iboto, pwede ka pa rin tumakbo. Okay? Pwede ka pa rin tumakbo. Pero kapag may kaso ka na wala na yung karapatan mong tumakbo, iboto at bumoto, yon, hindi ka na pwedeng tumakbo. Sabi ni Ansel, opo, ang po ni Sara sa ICC ay separate to the case of Digong, kaya nga po wala siya mga ko. Absolute pardon. Okay? So, ayan, mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming ngayong hapon. At magkita-kita po muli tayo mamaya, mga ka-GPnatics. Sa ating pong susunod na live streaming at sa mga susunod din ng mga uploads natin. Sa mga hindi pa po nagla-like, mga kababayan, kung pwede po, mag-like na kayo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, please do subscribe para po ma-notify kayo, mga kababayan, sa lahat po ng uploads natin at sa mga lives natin. Sa mga hindi po na notify dyan, pwede po kayo, mga kababayan, na mag-unsub, tapos mag-sub ulit kayo, tapos pindutin nyo po yung bell button, tapos select all. Okay? Salamat, Ma'am Yuki Sabaki, JRS Channel. Ansel Domingo, thank you. Rayan, bye. Sir Michael Pangan, Jenny Ramos, Papa Ronnie, Flaviana Abela, shoutout, Tita Josephine, Rose Oimatsu, kayo Manggi, thank you. BP has no immunity from suit. Only the president has immunity from suit. Alam nyo guys, na minsan na may misinterpret nyo yan. Oo, tama kayo. Ang presidente, ang meron lang immunity from suit. Pero mga kababayan, ang vice president is impeachable official. Okay, pwede mo siyang kasuhan. Pero hindi yun magpo-prosper. Kailangan ma-impeach muna siya bago po mag-prosper yung mga criminal charges laban sa kanya. Okay? Yun yung pinaka parang parang safeguard. Huwag natin gamitin yung salitang immunity sa Vice President. Safeguard. Okay? Kasi minsan nagkakaroon ng misconception 'di ba? Safeguard nila 'yon.